Para sa mga nagtatanong, no, kung magkano daw ba dapat ang benta ng isang negosyo bago ka magdagdag ng isa pang branch o isa pang pwesto o mag-branch out ka na. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at ngayon meron kaming 4 na branch, no? Ang Zell Salon, Digos, dalawa, Kidapawan isa at kakabukas lang Toril branch. So, nung nag-start ako noong 2018 sa business namin na Beef Paris business, talagang atat na atat ako no na kumuha ng pwesto. Kasi palagay ko kasi yung mga negosyante na may mga pwestong maraming pwesto, lalo na yung mga sikat, mga kilala. Tapos pag tingin ko sa kanila, ang yayaman na, tapos mga big time na talaga. So ako, nung nag-business ako, sa isip-isip ko, dapat magdagdag agad ako ng maraming branch. Kukuha agad ako ng pwesto ng maraming branch ng aking negosyo. So noong 2018, yung Beef Paris business ko, isa sa mga hindi ko to malilimutan sa mundo ng aking pagnenegosyo, dahil sa loob ng isang taon kaka-start ko lang ng Beef Paris business, nagdagdag agad ako ng 3 branch. 4 na yata O basta mga ganun, 2, 3 or 4 na branch. So, ang iniisip ko dito, kung ang benta ko sa isang branch, palagay nating 50,000. Ngayon, pag meron akong 3 branch, meron akong 150,000 na benta sa isang buwan. Ganyan ako mag-isip noon. Sabi ko, ang gagawin ko dito para laki ko yung negosyo, yung pera doon sa isa kong branch, pag nakuha ko, hihiramin ko, ibabayad ko sa kabila kong branch. At dito naman sa pangalawa kong branch, yung benta dito, kukunin ko, gagamitin ko sa pang-abono sa isa pang branch. Ganyan ako mag-isip noon. Ganyan ako kagago, katanga noon mag-isip sa pagdagdag ng branch. Na marami kasi tayong nakikita na yung mga negosyanteng maraming branch, talagang big time, di ba? Yung sarap na sarap yung buhay, tapos parang iniisip ko noon, malamang maraming branch to, gagawin nito, pupunta sa isang branch, iikot, kukubra ng pera, tapos pupunta naman sa ibang branch. Yan yung pag-aakala ko. Pero nung nagtayo na ako ng pwesto ko noon, nung salon, nung Beef Paris business, nagbukas agad ako ng 3 na branch na puro walang kita, walang benta, puro mga kalugian, puro mga katangahan-tanga talaga yung pinagagawa ko. Baguhan pa akong negosyante noon. Kaya sabi ko, mali pala yun. Mali pala yun kasi nagdagdag ako ng branch na hindi pa naman kumita. So ang nangyari, nagduplicate lang ako ng problema. Imbis isa lang yung problema ko, nadagdagan ko pa ng napakadami. So ngayon, dito sa Zell Salon, ang business namin ngayon, ang pangmalakas ang salon, the best dito sa Mindanao, meron ng 4 na branch. So ngayon, ginamit ko na yung technique ko dito na hindi ako agad-agad magbubukas ng pwesto. So ang diskarte ko dito, bago ako magbukas ng isa pang pwesto, unang-una kong titingnan sistema. Dapat may sistema yan. Kasi pag wala, wala ring kwenta yung binuksan mo, hindi gagana yon, hindi ikot yon. So dapat may target market ka na rin bago ka magbukas ng branch, kasi pag wala, sinong bebentahan mo, hindi mo pa rin alam. O anong gagawin mo, tira lang ng tira, di ba? So pangalawa, kumikita ka na ba talaga? May kita ba? May benta ba talaga? May pumapasok ba? At may natitira ba sa pagkatapos ng maraming benta kaysa sa kita? Kasi magkaiba ang benta at saka kita. Ang benta, kabubuuang sales, gross sales. Ang kita, bawas ng lahat ng expenses. Basta isama mo na lahat ng expenses. So, ganyan ko siya tinitingnan. Dapat may sistema, dapat kumikita. Kasi pag wala kasing kita, tapos nagduplicate ka lang, nagdagdag ka, malamang katangahan mo na rin yan. Pero hindi mo rin mararanasan yan hanggat hindi mo sinusubukan. Kaya nung sinubukan ko, ayaw ko nang ulitin ulit. Kasi kung isang beses lang nangyari, ang tawag niyan disgrasya. Pero pag inulit mo pa, katangahan na yan, hindi na yan disgrasya.
So, experiment ko lang naman yung una doon sa pangalawa kong negosyo. Pero ngayon, sinisigurado na talaga namin na magbukas kami ng branch o ng isang pwesto kasi may kita, may benta. So, ang tingin ko lang ha, sa negosyo ngayon, bago ka magbukas ng branch, dapat bumebenta ka ng 6 digits monthly. 6 digits. At palagay ko, dapat mga 30% niyan, kung kaya, 20% na nga, malaki na. 30% na sales mo dyan, gross sales mo, dapat yan yung matira o yan yung minimum na maiiwan sa'yo para meron kang pang reinvest. Huwag nyo rin tong gagawin yung mga pinagagawa ko dati na nangutang ako para ipambukas ng isa pang branch. Kasi pinakaunang problema, walang kita, walang benta yung una kong branch. Ginawa ko, nag-loan ako para magdagdag ng pangalawang branch para masabing pogi, para masabing magaling, para masabing wow, ang bangis, daming negosyo, daming branch. Pero kagaguhan, kalukuhan lang yung pinagagawa ko noon. Trip ko lang, experiment ko lang na sumubok doon. Kaya ngayon sa pangalawang branch namin, dapat talaga, kumikita talaga, may benta talaga, mas mahalaga 6 digits monthly. At isa sa pinapaniwalaan ko sa mundo ng pagnenegosyo na mahabang laban to, hindi to overnight, success agad. Walang ganun, pangarap lang yan. Mahabang laban ang pagnenegosyo, kaya anumang problema mo sa buhay mo, pagnenegosyo o sa buhay mo, solusyonan mo bawat problema. At sa bawat araw-araw, dapat matuto ka kasi ang pagnenegosyo ay napakahabang problema. Kaya solusyonan ang bawat problema at trabahuin ang dapat trabahuin. Dahil naniniwala ako na kung gusto mong magtagumpay, gusto mong umasenso, gusto mong may mabago sa buhay mo, trabahuin mo. At alam ko maraming problema dyan, solusyonan mo dahil wala tayong ali-alibay na oo sana, okay sana, pero ganon-ganon na lang. So, yan lang. Magandang gabi. At nabanggit ko yung Sahel Salon. Opening pala namin ngayong June 8 sa Agton Street, Turil, Davao City. Kita-kits po tayo. At kung gusto nyong magpaganda na quality, di kalidad na salon, safe sa inyong mga buhok, check nyo ang page natin, Zel Salon Digos, Kinapawan and Turil. Yan yung page natin. At message ka lang na napanood mo yung vlog, bibigyan kita ng special discount 50%. Diba? Ganda. O yan lang, magandang gabi. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing, kumbati. Bye-bye! Trabaho pag negosyo.